Ngayon sa Battle Arena, narito tayo kasama ang hari ng Skull Island. Kong, isang lalaki ngayon ay nakikipaglaban kay Godzilla. Nahaharap sa isang lalaking lumaban kina Thor at Thanos, ang pinakamalakas na Avenger dyan, Hulk. Siya nga ba ang magwawagi? Alamin natin. Ngayon, bago tayo magsimula sa pag-aanalisa, siguraduhin mong pindutin ang like button, ang subscribe button, at i-on ang notifications para sa mas marami pang magagandang video tulad nito araw-araw. Ayos na? Nakasubscribe ka na? Sige, pwede na tayo magsimula. Kaya si Hulk ay isa sa mga pinakamatibay na tao sa MCU. Siya ang pinakamalakas na Avenger. Siya ang Avenger na hindi nakatagpo ng kapantay hanggang sa makaharap niya si Thor at si Thanos. O mas tama, si Thanos ang nakatagpo sa kanya. Sa madaling salita, malakas siya. At grabe, sobrang lakas ni Hulk. Sobrang lakas talaga. Kahit naglalakad lang siya, kaya na niyo magbitak ng konkreto. Halagang winasak niya ang iba't ibang klase ng military vehicles. Paulit-ulit pa niyang ginagawa yon. Madali niyang nahuhuli at naihahagis ang mga tangke. Natalo at naipatumba pa niya si Fenris ang lobo. At napaatras pa niya si Surtur gamit ang kanyang mga suntok. Sapat ang lakas ni Hulk para pigilan ang isang malakas na atake mula kay Thor. Hawakan lang ang palad niya. Paliparin si Thor ng dahan-dahang talampakan palayo. At talagang bubugin siya ng todo. Napabagsak, naibaliktad, at napatay niya ang isang Leviathan sa isang suntok. Mabilis siyang nabasag ang isang hawla na dinisenyo ni Stark para ikulong siya. Napapapalipad niya si Ultron ng ilang milya sa Sokovia, gamit lang ang isang suntok, at nagawa pa niyang punitin ang Hulkbuster armor. Isang Iron Man suit na tinulungan ni Bruce si Tony na gawin para talagang talunin siya. At kahit ganon, hindi pa rin ito nagawa. Hinawakan pa ni Hulk ang malaking bahagi ng Avengers Mansion gamit isang braso kahit nangihina siya. Talagang sobrang lakas ni Hulk. Pero ganoon din si Kong. Ibig kong sabihin, sa laki pa lang, grabe na ang lakas ni Kong. Pero isa rin siya sa pinakamakapangyarihang Titan dyan na kaya niya maging karibal kahit ni Godzilla. Kaya nung nagsimula pa lang sa Skull Island, nung maliit pa si Baby Kong, kaya na niya maghagis ng mga puno, paluin ng mga helicopter sa ere, suntukin sila, pagbanggain, at kahit hatiin pa sila sa dalawa. Kaya niyang paglaruan ng karamihan sa mga Skullcrawler. Napatay niya ang dambuhalang pugita sa pagtapak lang sa ulo nito. Pagkatapos, hinarap niya ang pinakamalaki. Natalo rin niya ito. Binuksan niya ang bibig nito at pinunit ang dila at ilang laman loob. Grabe. Pero nang dumating ang Godzilla vs. Kong, nakita natin si Adult Kong sa unang pagkakataon. At sasabihin ko sa'yo, malaking level up siya kumpara kay Baby Kong. Kaya niyan talunin ang todo mga warbat. Kaya mas malakas pa rin siya kaysa sa karamihan ng mga kaiju. Pagkatapos, nagkaroon ng mga laban kay Godzilla. Kaya niyang mapatinag at pabagsakin ang higante. Pero sa totoo lang, wala talagang nagawa siya gamit lang ang kanyang mga kamao na sapat para tuluyang pabagsakin si Godzilla. Ayos lang kaya may palakol siya. Pagkatapos, lumaban si Kong kay Mechagodzilla at tinulungan si Godzilla talunin ang makina. Sa pagkakataong ito, nagawa ni Kong at ang palakol niya na tuluyan ng pabagsakin ng higante. Kaya oo, napakalakas talaga ni Kong. Paano naman ang tibay? Gaano katatag ang dalawang mandirigmang ito? Sa Skull Island, hindi naman talaga pinakamataas ang tibay ni Kong, lalo na para sa laki niya. Sobrang laki niya kaya hindi siya mapapatay ng bala, pero halatang nararamdaman niya ito. Nasasaktan siya. Malamang mahapdi rin at nasugatan pa ang kamay niya nang hawakan niya ang helicopter. Ngayon, oo nga, sa kabilang banda, maganda naman ang ipinakita niya sa laban niya kontra sa malaking Skullcrawler. Pero para sa laki niya, hindi pa rin masyadong kahanga-hanga. Sa Godzilla vs. Kong, natanggap niya ang mga atake mula kay Godzilla at Mechagodzilla, pero nakatayo uli at lumaban pa rin. Kaya malinaw na mas matibay na siya ngayon kaysa dati. Pero gayunpaman,
Dapat tandaan na ang tibay pa rin ang magiging pinakamahinang bahagi niya. Si Kong ay wala namang armor o parang kaliskis na balat tulad ni Godzilla o tulad ng marami ibang halimaw dyan. Wala talaga siya nun. Kaya hindi niya kayang tiisin ang mga atake tulad ng ibang mga halimaw. At mas madalas siyang masusugatan kumpara sa isang tulad ni Godzilla. Ganun lang talaga yon. Sa kabilang banda, madaling baliwalain ni Hulk ang putok ng baril kahit anong klase. At mas lalo pa siyang nagagalit kapag binabaril ng mga eroplano. Nakayanan niya ang matitinding atake, mga energy bombardment mula sa mga Chitauri na alien, sinipa siya ni Abomination at tumagos sa mga gusali, inihagis-hagis ni Surtur, at kahit ibinagsak siya ni Fenris at tumagos sa Rainbow Bridge. Nakakatanggap siya ng maraming suntok mula kay Thor, kahit gamit pa ang Mjolnir. Naipalipad siya ni Thor at tumagos sa daan-daang talampakang bakal. At natanggap niya ang malalakas na suntok mula sa Awakened Thor. Naglabas yon ng shockwave na kasing laki ng gusali. At kahit ganon, nagawa pa rin niyang bumangon at baliwalain yon. Nakatanggap siya ng mga suntok mula sa Hulkbuster at inararo siya ng Hulkbuster at tumagos sa isang 50 palapag na skyscraper. Nagawa niyang mabuhay matapos ang matinding bugbog mula kay Thanos. At sinabi na siya lang sa mga Avengers na may tibay para kayanin ang Infinity Gauntlet ni Stark at mabuhay matapos gamitin ito. Pero para maging patas, maring mas may kinalaman yon sa gamma energy ni Hulk kaysa sa tibay niya mismo. Ngayon, pwede kong pag-usapan ang talino ni Kong kung gaano siya katalino para gumamit ng mga sandata at lumaban at kung paano meron na siyang higanting battle axe na nakasakit kay Godzilla at nakapatay kay Mechagodzilla. Pero sa totoo lang, hindi ko talaga nakikita ang saysay nito. Ibig kong sabihin, kapag pinag-uusapan mo ang ganitong kalaking diferensya sa laki, si Hulk ay 8 talampakan ng taas. Si Kong ay 335 talampakan ng taas. Walang pinagkaiba kung suntukin ni Kong si Hulk gamit ang kamao niya o tamaan niya si Hulk gamit ang kanyang talim. Pareho lang ang magiging epekto nito kay Hulk. Ibig kong sabihin, sigurado kong kahit yung pinakamanipis na bahagi ng palakol ni Kong, yung pinakamatalim, yung dulo ng talim na yon, mas malapad at mas malaki pa rin kaysa sa buong katawan ni Hulk. Hindi nito mapuputol si Hulk. Tatama lang ito kay Hulk at papaluin lang siya, katulad ng suntok ni Kong. Hindi ako interesado kung gagamit ng sandata si Kong dito. Sa tingin ko, malaking bahagi ng pananaw mo sa laban na to ay nakabase sa tingin mo sa laban ni Hulk kay Surtur. Nagawa ni Hulk na makalundag doon at banatan si Surtur. Agad niyang napabagsak ang malaking mama sa isang suntok. Mas matangkad noon si Surtur kay Kong. Kaya may sense na gagawin din ni Hulk yung parehong bagay kay Kong dito. Lalo na kung mahuhuli ni Hulk si Kong na hindi handa o wala sa balanse. Ang problema lang, hindi naman talaga nasaktan si Surtur sa atake ni Hulk. Hindi man lang niya naramdaman ang mga sunod-sunod na suntok ni Hulk at natatawa pa siya habang binubuhat niya si Hulk at tinapon palayo. Ang tanging dahilan kung bakit natumba si Surtur sa simula ay dahil nabigla siya kay Hulk. At kahit hindi ko iniisip na kayang tiisin ni Kong ang mga suntok na yon tulad ng ginawa ni Surtur, dahil mas matibay si Surtur at mas malaki rin siya, naniniwala pa rin akong kakayanin ni Kong ang mga suntok na yon. Tingnan mo lahat ng atake na tinanggap ni Kong mula kay Godzilla at Mechagodzilla at kung gaano kalakas ang mga suntok na yon. At saka kung gaano kabigat ang puwersang dala ng mga suntok na yon. Hindi natin alam kung gaano kabigat si Mechagodzilla, pero si Godzilla ay halos 100,000 tonelada ang bigat. Napakabigat niyan kapag bumagsak sa'yo. Gayunpaman, nakakaya pa rin yun ni Kong. Hindi ako sigurado kung sapat na ang ipinakita ni Hulk laban kay Surtur para mapatumba niya si Kong. At kung sakali magawa niya, siguradong magiging isang mahirap na tagumpay yon. Hindi talaga magiging madali yon kahit kaunti. Sa kabilang banda, nakita natin na kayang talunin si Hulk sa pamamagitan ng pagsalpok sa kanya ng patagos sa isang skyscraper. Isang bagay na madaling magawa ni Kong. At inabot pa siya ng 1 segundo bago siya muling makatayo matapos siyang ihagis ni Surtur ng 1 beses. At iyon ay si Surtur pa lang na hindi naman talaga nakatuto kay Hulk.
Hindi ko maisip na tatagal si Hulk sa laban kapag si Surtur ay talagang nakikipaglaban sa kanya. At hindi ko rin maisip na tatagal si Hulk kapag kalawan niya si Kong na talagang seryosong lumalaban sa kanya. Base sa lahat ng nakita natin, mas malakas si Kong, mas matibay siya, at mabilis at maliksi siya para makipagsabayan sa mas maliit na laki ni Hulk. Bukod dyan, hindi rin ganun ka-impressive ang ipinakita ni Hulk laban sa nag-iisang malaking halimaw. Nahihirapan na siya laban sa mas maliliit na halimaw at napatunay ang kaya siyang patumbahin ng mga atake tulad ng kay Kong. Sa palagay ko, kayang talunin ni Hulk si Kong mula Skull Island. Mas maliit, mahina, at hindi matibay ang Kong na yon. Pero kung kaya mo nun lumaban kay Godzilla, hindi na mukhang ganoon katibay o nakakatakot si Hulk. At least yung MCU na Hulk. Ayokong makita si Kong na lumaban sa isang tulad ng World Breaker Hulk. Ibibigay ko ito sa hari ng Skull Island, sa dambuhalang si Kong mismo. Panalo si Kong. Pero sa tingin nyo, sino mananalo sa laban na to? Si Hulk o si King Kong? Gusto kong marinig mga opinyon nyo. Ano sa tingin niya sa laban ni Godzilla at Kong? Comment sa ibaba. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-turn on ang notifications mula sa Danko Army. Kita-kits sa susunod.